97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ating mga kapatid ang pinakauna nating kaibigan. Sila ang kasama natin sa bawat kalungkutan at kasiyahan. Sa bawat unos at tagumpay at maging sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ikaw kapuso, paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapatid? Sa buhay ay may dalawang klase tayo ng mga kapatid. Isang kapatid na malapit sa iyo at laging handang umalalay sa bawat problema ng buhay. Ang isa naman ay kapatid na hindi makasundo at parang asod pusa kung mag-away. Dito iikot ang kwento ng letter sender natin ngayong araw na si Gideon at kung paano nabuo ang matibay na pagsasama nila ng kanyang kapatid na si Garrett. Hanggang saan tatagal ang mabuting samahan ng magkapatid. Lalo na sa pagdating ng isang babaeng magpapabago sa pareho nilang buhay. Yan ang dapat ninyong abangan ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay hayaan niyo po muna akong i-appreciate ang mga kwentong ibinabahagi ninyo sa programa ninyong Barangay Love Stories. Isa po ako sa mga bago ninyong taga-suporta, Papa Dudut. Ang programa niyo na po ang naging libangan namin ng pamilya ko simula noong nagka-pandemic. At sa pakikinig ko po sa inyo ay marami po akong natutunan sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gideon. Isa po akong physical therapist. 30 years old na po ako at kasalukuyang nakatira sa Pasay kasama ang aking mag-iina. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay tungkol sa naging buhay namin ng kapatid kong si Kuya Garrett. Masasabi kong si Kuya na siguro ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Dahil dadalawa lang kaming magkapatid ay natuto kaming pagkatiwalaan ng isa't isa. Kung sa ibang magkakapatid ay hindi maiiwasan ang awayan, ang sa amin ni Kuya Garrett ay malimit lamang kaming mag-away. Palagi kasi siyang nag-give way at siyang laging nag-a-adjust para sa akin. Si Kuya Garrett na po ang naging best friend ko, ang naging protector at number one support sa lahat ng bagay. Takbuhan ko siya sa tuwing nangangailangan ako ng tulong. Siya ang sandalan ko kapag kailangan ko ng pahinga. Isang glass half full na tipo ng tao si Kuya Garrett. Mas binibigyan ito ng halaga ang mga magagandang bagay sa bawat sitwasyon kaysa sa mga hindi kagandahan. Adventurous din siyang tao, Papa Dudut. Mahilig siya sa mga challenges pero sa lahat ng ugali ni Kuya, ang pinaka nagustuhan ko na siguro ay ang pagkakaroon nito ng paninindigan. Kaya sobrang laki ng paghanga ko sa kanya. Dahil sa murang edad pa lamang ay alam na niya ang mga priority niya sa buhay. Hindi siya basta sumusunod sa mga kagustuhan ng ibang tao. Lalo na't labag ito sa kalooban niya at hindi exception dito ang mama namin. Kuya, aalis ka talaga? Narinig mo yung sinabi ni Mama, di ba? Kung hindi ko siya susundin, umalis na lang daw ako dito. Tinotoo mo naman? Alam mo namang ugali ni Mama eh. May pagkataklesa talaga siya minsan. Alam ko.
Alam ko rin kung gaano siya kaseryoso sa gusto niyang ipagawa sa akin. Gusto niyang kumuha ko ng law? Anong pakialam ko sa batas? Pipilitin niya akong ipasok sa mundong hindi ko naman gusto maranasan. Mahal ko si Mama, pero hindi ko magagawa ang gusto niya mangyari. Kakausapin ko si Mama, sandali lang. Huwag ka na magsayang ng oras. Kailan ba natin nabagong isip ni Mama? Lahat ng gusto niya, kailangan nating gawin. Bata pa lang tayo, alam mo na yan. Pero hindi mo naman kailangang umalis ng bahay eh. Hindi raw niya ako susuportahan. Ibig sabihin nun, ako magpapaaral sa sarili ko. Kailangan ko maghanap ng trabaho para makapag-aral. Matanda na rin naman ako. Siguro oras na rin para maging independent. Baka naman may chance pa na magbago ang isip ni Mama. Palipasin mo na lang muna yung init ng ulo niya. Alam mo minsan mahina ka pumikap eh. Bata ka pa nga talaga. Magsisimula na ang klase next week. Kailangan bago nun makahanap na ako ng trabaho. Masasayang lang ang oras ko kung hihintayin ko magbagong isip ni Mama. Lalo na't alam ko namang hindi na mag-iibang desisyon niya. Alam ba niya na aalis ka? Nagpaalam ako sa kanya. Ni hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa binabasa niya. Ayaw mo ba talagang subukan mag-law? Hindi ko tatalikuran ng passion ko para lang sa pangarap ni Mama na hindi niya natupad. Gusto ko maging chef. Gusto ko magluto. Gusto ko magtrabaho sa kusina. Ayokong maging abogado na umiikot ang mundo sa mga kaso. Saan ka titira niyan? Nakausap ko na si tita. Pumayag naman siya na magstay ako sa kanila kahit sa first sem lang habang naghahanap ako ng part-time job. Kapag nakaipon, lilipat ako sa maliit na apartment. May nakita ko na malapit lang sa school. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Iiwan mo kami ni Mama? Bro, hindi naman habang buhay magkakasama tayo eh. Darating din yung panahon na maghihiwa-hiwalay tayo dahil bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Yun nga lang, sa pagkakataong to, mapapaagang pag-alis ko. Ang daya mo! Paano na yung mga plano natin? Sabi mo kapag pareho tayong nag-college, titira tayo sa iisang apartment. Pwede ka namang tumira sa apartment na lilipatan ko kung sakali. Tapusin mo muna ang high school, saka mo na problemahin yan. Ay, mamimiss kita kuya. Hindi naman ako magpapakalayo-layo eh. Kina tita lang ako titira, tsaka malapit lang yung school namin dito. Pwede ka namang bumisita doon. Pwede rin namang magkita tayo sa labas. Wala namang magbabago eh. Lilipat lang ako ng bahay. Ikaw naman? Kung makapagdrama, kala mo naman mag-a-abroad ako eh. Kasi naman hindi ako sanay na wala ka rito sa bahay. Paano kung may kailangan ako? Wala na akong mahihiraman ng gamit. Wala na akong makukulit. Wala na akong kakwentuhan. Kalaro sa computer games, kasama mag-food trip. Hindi na natin magagawa yun kapag sa iba ka na nakatira. Di mas maganda. Kailangan mo na rin sanayin ang sarili mo na maging independent. Lagi ka nalang nakaasa sa akin. Paano kung bigla ako mawala? Huwag mo ngang sabihin yan. Kunwari lang naman. Ang gusto ko lang naman sabihin, matanda ka na rin. Kailangan mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kailangan mo maintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon nasa tabi mo ko. Dapat ikaw na mismo mong gumawa ng solusyon sa mga problema mo. Kuha mo? Basta, promise mo ha. Kapag nag-college ako, titira ako sa'yo. Oo naman, promise ko yan. O sige na, alis na ako. Mag-ingat ka ha. Ikaw din, ikaw na magbantay kay Mama. Ikaw nang bahala sa kanya. Nakakalungkot papadudot na hindi nagkasundo sina Kuya Garrett at ang mama ko, pero naiintindihan ko naman si Kuya. Hilig talaga niyang magluto at alam kong yon ang buhay na gusto niya para sa future niya. Noong bata pa lamang kami ay lagi siyang sumusunod sa mga kagustuhan ng magulang namin. Ganon din na palagi niyang ibinibigay sa akin ang gusto ko bilang nakababata niyang kapatid. Kaya naman proud ako na ngayon ay sarili naman niya ang pinili niya. 5 buwan nang tumira si Kuya Garrett sa tita namin habang pinagsasabay nito ang pag-aaral sa college at pagtatrabaho. Sa tulong ng student loan ay nairaos naman niya ang unang taon niya sa kolehiyo. Bago natapos ang school year ay nakalipat na noon si Kuya sa isang mura at maliit na apartment. Pagdating niya sa second year ay kamunti ka na siyang natigil sa pag-aaral dahil hindi na niya kayang suportahan ang mga gastos sa eskwelahan niya noon. Mahal din po kasi ang kurso nitong culinary kaya naisip niyang mag-shift na lamang ng kurso.
Mabuti na lamang at nang mga panahong yon ay biglang lumambot ang puso ni Mama. Nakita siguro niya ang pagpupursige ni Kuya Garrett na maabot ang pangarap niya kaya si Mama na ang sumuporta sa pag-aaral nito. Pero kahit na ganoon ay nanatiling independent si Kuya Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Kaya naman noong ako naman ang tumungtong sa college ay ginaya ko siya at sinubukan ko ring maghanap ng part-time job. Dami mong dalang gamit ah. Mag-abroad ka? Dinala ko na lahat ng gamit ko. Mahirap na. Baka mangailangan ako tapos hindi ko pala nadala. E di ako pa ang namroblema. Pati bola dinala mo talaga? Sabi mo may malapit na basketball court dito. Para naman makapaglaro tayo kapag walang pasok. Nako, ibahin mo ang college, Gideon. Wala kang time para maglaro once na naging busy ka na sa school. Ibang iba to sa high school. Sa college, imbis na mamasyal o maglaro, tulog ang hihilingin mo. Ganun ba? Depende naman siguro yan sa course mo. Bakit? Ano bang kukunin mong course? Physical therapy. Bakit naman PT? Wala lang. In demand daw ngayon ang PT eh. Yun lang? Wala nang ibang rason? Oo. Dapat ang kunin mong kurso kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Sabi nga, make your passion your profession. Alam mo, nung first year ako, may kaklase akong babae. Hindi siya marunong humawak ng kutsilyo, takot siya matalsikan ng kumukulong mantika, tapos ni wala siyang alam lutuin na pagkain. Talaga? E ba't siya nag-culinary? Yan din ang tanong ko sa kanya. Ang sagot niya, puro daw kusinero ang kanya. Naisipan niya mag-enroll kasi siya raw ang magmamana sa restaurant business nila, kahit na hindi naman niya talaga gusto magluto. Hindi naman kasi lahat may passion eh. Yung iba gusto lang mag-aral para makapagtrabaho. Kapag may trabaho ka, may pera ka. Kapag may pera ka, maganda ang buhay mo. Pero hindi ba nakakalungkot yun? Nagpapalamon na lang kayo sa sistema? Kaya maraming tao ang hindi masaya sa trabaho nila ngayon eh. Kasi palagi nilang pinipili kung ano yung mas madali. Kuya, hindi naman kasi lahat privileged. Katulad na lang ni Mama. Di ba gusto niyang maging abogado? Kaso nga lang nasa probinsya sila. Tapos hindi afford nila lolo at lola na pag-aralin siya dito sa Manila. Yun na nga. Ikaw may pribilehyo kang pumili ng kursong gugustuhin mo. Huwag mo nang sayangin yung chance kasi hindi lahat meron yan. Okay na ako sa PT? Sigurado ka? Oo. So ano pala nangyari sa babae? Sinong babae? Yung kaklase na kinukwento mo. Hanggang ngayon ba, kaklase mo pa rin siya? Oo. Sobrang laki na ng pinagbago niya simula nung first day of school. Siyempre, isa ako sa mga tumulong sa kanya para magustuhan niya ang pagluluto. Ngayon, marunong na siyang magluto ng maayos. Ang problema nga lang, hindi naman siya nagluluto sa bahay nila. Kaya nasasayang yung skill niya. Tagapagmana naman kasi siya eh. May sasalo sa kanyang family business kahit anong mangyari. Maiba tayo. Ano palang sabi ni Mama nung nalaman niya na physical therapy ang kukunin mo? Siyempre nung una, nadismaya siya. Ang gusto kasi ni Mama na maging trabaho natin yung may honorifics. Yung madadagdagan yung pangalan natin tulad ng doktor, attorney, engineer. Kaso ang hirap-hirap ng mga kursong yan. Hindi ko kakayanin. Tapos, ano nangyari? Natanggap din naman niya. Mas open-minded na si Mama ngayon. Simula nung ipinaglaban mo yung course mo. Nakita siguro niya na wala naman siyang choice. Alam mo, mabait naman talaga si Mama. Gusto lang niya yung best para sa atin. Nga pala kuya, gusto ko rin maghanap ng trabaho kahit part-time lang. Pwede mo ba ako ipasok sa work mo? Magtatrabaho ka? Oo, syempre. Dito na ako titira eh. Hahati ako sa mga bayarin. Syempre, ayoko rin namang iasa sa'yo lahat. Sabi mo nga, kailangan ko rin maging independent, di ba? Tama. Yaan mo. Ihahanap kita ng pwedeng part-time. Salamat kuya. Wala yun. O sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. Papa Dudut, tama nga ang sinabi ni Kuya Garrett. Mahirap ang buhay sa college. Sa unang 2 taon ko sa kolehiyo ay nadama ko kaagad ang pressure. Hindi pala ganon kadali ang kursong kinuha ko. Mabuti na lamang at kasama ko si Kuya Papa Dudut. Tuwing nauubusan ako ng pasensya at gusto ko nang sumuko ay lagi siyang nasa tabi ko para umalalay sa akin.
Pero hindi sa lahat ng panahon ay nasa tabi ko ang kapatid ko. Hindi naglaon ay natapos din si Kuya Garrett sa pag-aaral niya. Pagkatapos makagraduate ay agad siyang nag-apply bilang cook sa isang cruise ship. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon, Papa Dudut. Agad siyang nakuha at sa mga sumunod na buwan ay namalayan ko na lamang na naghahanda na naman si Kuya para sa kanyang pag-alis. Iiwan na naman niya ako. Iniwan niya ako noon para mag-aral. Iiwanan na naman niya ako ngayon para magtrabaho. Pero naiintindihan ko naman ang mga nangyayaring yon, Papa Dudut. Hindi naman kami forever na magkasama ni Kuya Garrett. Alam kong darating din ang araw na magkakahiwalay kami at bubuo ng sariling pamilya. Hindi ko lang ine-expect na ganon pala kaaga ang paghihiwalay naming dalawa. Iniwan sa akin ni Kuya Garrett ang apartment niya. Sa kanyang pag-alis ay sinikap kong tapusin ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na nga ang araw na naging lisensyadong physical therapist na ako. Mabilis na lumipas ang mga taon, Papa Dudut. Kahit nasa malayong lugar na si Kuya Garrett ay naging connected pa rin naman kami sa tulong ng social media. Pero hindi na katulad ng dati na palagi kaming nakakapagkwentuhan. Gawa na rin siguro na may kanya-kanya na kaming buhay. At naiintindihan ko naman po ito, Papa Dudut, dahil parte ito ng pagtanda. Kaya naman laking gulat ko nang minsang magbakasyon si Kuya Garrett sa Pilipinas ay isang surprise party ang bigla nitong inihanda. Hindi ito para sa kanyang pagbabalik o anumang okasyon na para sa amin na pamilya niya. Ang party na pinaghandaan niya ay para sa pinaplano niyang proposal sa long distance girlfriend nito for 5 years na si Vanessa. Saka ko na lamang nalaman ang totoo nang pakiusapan ako ni Kuya na sunduin ang nobya niya na nakatira sa Laguna. Ang malala pa nito, Papa Dudut, ay saka ko na lang nalaman na may girlfriend pala si Kuya Garrett kung kailan magpapakasal na siya. Medyo nakaramdam ako ng kaunting tampo ng mga oras na yon dahil nagsekreto siya sa akin samantalang ako. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ay alam na alam ni Kuya. Ganon pa man ay tinulungan ko pa rin naman siya sa sorpresa niya. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay hindi ako gaanong na-impress sa ugaling ipinakita sa akin ni Vanessa noong una kaming magkita. Ikaw si Gideon? Yung kapatid ni Garrett? Ako nga. Ikaw si Vanessa? Sakay na ako, ha? Pasensya na, ha? Nahirapan akong ubusin yung kape ko kanina eh. Ganda ng usapan kanina na susunduin kita sa bahay nyo. Tapos last minute nagsabi ka na nasa mall ka pala. Ang tagal mo kasi, kaya naisipan ko munang magkape. Hindi ko naman alam na malapit ka na pala. Siyempre, nanggaling pa ako sa Manila. Tapos traffic pa. Eh di quits na tayo. Quits? Alam mo bang halos isang oras ako naghintay sa'yo dito sa labas ng mall? Saka pwede mo naman kasing inumin yung kape mo habang nasa biyahe tayo eh. Hindi pwede. Ang mahal kaya ng binayad ko sa kapeng yun. Kailangan kong i-enjoy yung lugar, yung ambience, ganon. Sige na nga, aamin na ako. Natagalan ako kasi nagpicture pa ako doon. Para naman may maipost ako sa social media. Mga babae talaga. Ba't ba ang init ng ulo mo? Gusto mo ba ng kape? Ay, sorry. Hindi ko na naisip mag-takeout ng para sa'yo eh. Nagmamadali na kasi ako kanina kasi tawag ka ng tawag. Hindi ako umiinom ng kape. Thank you na lang. Eh di hindi. Chill. Ang ganda-ganda ng araw tas ang init ng ulo mo. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Ang haba na nga ng biniyahe ko. Nag-antay pa ako ng napakatagal. Sorry na nga, di ba? Hindi ka ba marunong tumanggap ng sorry? Hala siya, hindi na ako sinagot. Hello po, may kausap po ba ako? Ay, next time kasi, matuto sana tayong rumespeto sa oras ng ibang tao. Tay, ikaw ba yan? Ganyan na ganyan ang sinasabi sa akin ng tatay ko nung buhay pa siya eh. Hindi ako nakikipagbiruan. Niram ko lang tong sasakyan na gamit ko.
Kailangan ko siyang maibalik agad kasi may lakad din yung may-ari. Ngayon late na tayo. Tapos text ng text sa akin si kuya ko, nasa na raw tayo. Bakit nga ba hindi si Garrett ang sumundo sa akin? Marami siyang ginawa. Pagod siya sa biyahe. Talaga? Kawawa naman ang boyfriend ko. Marami ba siyang inuwing pasalubong? Sana nabili niya yung bag na sinasabi ko sa kanya. Nagpadala kasi ako sa kanya ng listahan ng mga gusto ko eh. Nakalagay dun lahat ng mga gusto kong pasalubong. Bag, sapatos, tapos yung favorite kong chocolate. Ginawa mo namang Santa Claus si kuya. Ikaw nga walang dala para sa kanya eh. Dala ko sarili ko, bakit? Psst, ewan. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Ganyan ka ba talaga kasuplado sa mga bagong tao na nakikilala mo? Ibang-iba ka sa kapatid mo. Si Garrett napaka-gentleman, magalang, marespeto at marunong makisama. Ikaw, kanina ka pa irap ng irap. Ano ba talaga? Ganito lang talaga ako kapag inis ako sa tao. Pero tama ka. Totoo yung mga sinabi mo tungkol kay kuya. Di hamak na mas magaling siya sa lahat ng bagay. Kaya sana seryoso ka rin sa kanya. Kasi seryoso talaga siya sa'yo. Ano bang tingin mo sa akin? Manloloko? Hindi ko lolokohin ng kapatid mo. Nakaka-offend ka ha? Wala pang 30 minutes simula nung nagkakilala tayo pero ginudge mo na yung buong pagkatao ko? Gusto ko lang na mapunta si kuya sa babaeng deserving. So hindi ako deserving? Yun ba ang gusto mong iparating? Excuse me lang ha? Wala kang alam sa relasyon namin ng kuya mo. Wala ka rin alam sa pagkatao ko kaya wag kang basta-basta mag-judge ng taong hindi mo pa lubusang kilala. Alam mo, taklesa akong tao. Marunong akong lumaban. Pasalamat ka kapatid ka ng boyfriend ko. Kanina pa sana kita pinatulan. Mag-music na nga lang tayo. Mabuti pa nga. Aminado ako, Papa Dudut, na medyo hindi maganda ang naging pakikitungo ko kay Vanessa noong una kaming magkita. Ang totoo niyan ay na-turn off talaga kasi ako sa inugali niya. Hindi ko ma-imagine na isang tulad niya ang mapapangasawa ng kuya ko. Para siyang trying hard na gustong magpaka-expensive. Natakot ako noon na baka ginagamit lamang niya ang kapatid ko para masagot ang luho niya, lalo na't LDR pa man din sila. Ang unang impression ko kasi sa kanya, Papa Dudut, ay siya yung tipo ng babae na maraming suitor at malaki ang tsansa na baka maisipan itong mag-cheat, lalo at palaging wala sa Pinas si Kuya Garrett. Maganda naman talaga si Vanessa, hindi nga lang bagay ang ugali nito sa kanyang itsura. Mukhang anghel sa unang tingin, pero kapag nagsalita na siya ay para bang hindi pinag-iisipan ang mga sinasabi. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan sa kanya ng kuya ko. Pero sa huli naging successful pa rin ang proposal ni kuya kay Vanessa. Papa Dudut, sa nangyaring proposal ay binalita sa amin ni Kuya Garrett na pansamantala muna siyang hihinto sa trabaho para mag-ready sa kasal nila ni Vanessa. Nag-live-in ang dalawa sa isang apartment na pinag-ipunan ni kuya na binili. Naging masaya naman ako para sa dalawa, Papa Dudut, pero sa mga sumunod na buwan ay palihim kong binabantayan si Vanessa hanggang sa mapatunayan ko kung totoo ba ang pagmamahal niya sa kapatid ko. Lagi na lang may pa-party dito sa bahay niyo ah. Nagtampo yung ibang kamag-anak ko eh. Hindi raw sila na-invite nung nag-propose ako sa'yo. Kaya eto, magpapa-barbecue party ako para naman ma-invite ko yung mga pinsan ko. Darating ba si Gideon? Oo naman. Hindi pwedeng wala siya rito. Bakit? Iniiwasan mo pa rin siya? E paano ba naman kasi? Ang sungit-sungit ng kapatid mong yun. Nakausap mo na ba siya? Tinatawag ko na siya. Nandito na yun maya-maya. Pero wag mo sasabihin na nagsumbong ako sa'yo ha. Baka mamaya mas lalong magalit yun. Ano ba kasing ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya no. Oh, ayan na pala siya. Gideon! Kuya, pinatawag mo raw ako, sabi ni Mama. Oo, magpapatulong sana ako. Kailangan natin mag-prep para sa barbecue party mamaya. Ganun ba? Sige, anong gagawin ko? Maiwan ko muna kayo magkapatid dyan ha. I-check ko lang yung ibang maluluto sa loob. Sige.
Oh, Gideon, upo ka muna. Sige. Anong meron? Ba't bigla ka nagpa-party? Mamaya na natin pag-usapan yan. May tatanong lang ako sa'yo. Oh, ano yun? Napapansin ko lang, parang hindi kayo masyado nag-uusap ni Vanessa. Pakiramdam daw niya tuloy, galit ka sa kanya. Yun ba? Hindi naman ako galit sa kanya. Hindi lang talaga maganda yung unang pagkikita namin noon. Huwag kang magagalit kuya ha. Pero ang layo talaga ng ine-expect ko na magiging girlfriend mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ang tinumong tao. Ang bagay sa'yo, yung katulad mo rin na responsable, hindi yung taong sobrang mababaw. No offense ha. Maling-mali nga ang pagkakakilala mo kay Vanessa. Gusto ko lang namang makasiguro na makuha mo yung partner na deserve mo. Salamat sa concern, bro. Pero sa ating dalawa, mas kilala ko si Vanessa. Alam mo ba kung paano kami nagkakilalang dalawa? Paano nga ba? Nagsimula kami bilang best friends. College years. Naalala mo yung babaeng nakwento ko sa'yo na hindi marunong humawak ng kutsilyo? Yung tagapagmana ng family restaurant nila? Oo, tama. Si Vanessa yun. Talaga? Di ba ako yung tumulong sa kanya at nagturo sa mga bagay na hindi niya alam sa kusina? Doon kami simulang naging magkaibigan. Noong mga panahong yun, may tampo pa sa akin si mama. Pinagsasabay ko pa noon ang trabaho at pag-aaral. Lubog na ako sa student loans noon. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa school. Kamunti ka na nga akong tumigil sa pag-aaral, di ba? Si Vanessa ang tumulong sa akin. Pinahiram niya ako ng perang pambayad sa school expenses ko. Hindi ko alam yan ah. Never niya akong siningil noon. Hinayaan niya lang ako magtrabaho hanggang sa mabayaran ko unti-unti yung mga perang ipinahiram niya sa akin. After graduation, nagtrabaho ko sa barko. Habang nasa cruise, isa siya sa mga nagpaalis ng homesickness ko. Tapos niligawan ko siya. Sinagot niya ako at ayun na nga, the rest is history. Sorry kuya, hindi ko alam na ganun pala ang pinagdaanan yung dalawa ni Vanessa. Sorry kung ginudge ko agad siya. Bigyan mo siya ng chance. Kilalanin mo siya. Mabait si Vanessa at sure ako na magkakasundo kayong dalawa. May tiwala naman ako kay Kuya Garrett Papadudut. At noong nalaman ko ang tungkol sa totoong kwento nila ni Vanessa ay agad na nagbago ang tingin ko sa kanya. Ngayon ay alam ko na kung gaano kahalaga si Vanessa sa buhay ni Kuya Garrett. Sa totoo lang ay mas marami pa yatang naitulong si Vanessa kay Kuya kesa sa akin. Nahiya tuloy ako sa inasal ko kay Vanessa. Para akong batang hindi alam kung ano ang ginagawa. Siguro kasi ay noong mga panahong yon ay nakaramdam din ako ng kaunting selos at lungkot dahil tuluyan nang malalayo sa akin ang kapatid ko. Sinubukan ko pang kilalanin si Vanessa. Nagsimula ulit kami at ibinao na lamang sa limot ang epic fail na first meeting namin noon. Masyado kasi ako nag-focus sa negative side ni Vanessa at hindi ko na siya nabigyan ng chance para ipakita niya ang totoong ugali niya. Noong nakilala ko siya ay doon ko lang na-realize na makulit pala siyang tao. Maluho siya kasi anak mayaman. Hindi nga lang siya mahilig pumorma dahil hindi naman siya gaanong maarte. Nakita ko kung gaano ka-compatible sina Kuya Garrett at Vanessa. Isang reserved na lalaki at isang outgoing na babae. Sa sumunod na taon ay nagpakasal na sina Kuya Garrett at Vanessa. Isa po itong church wedding na dinaluhan ng halos lahat ng kamag-anak ng magkabilang panig. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas ay natupad na ni Kuya Garrett ang pangarap nitong magkaroon ng sariling pamilya. Deserve niya ang lahat ng happiness at blessing na meron siya dahil napakabuti niyang kapatid. Subalit ang kasiyahan ay mabilis na naging bangungot ng isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa pamilya namin, Papa Dudut. 3 buwan matapos ikasal sina Kuya Garrett at Vanessa ay naghahanda na noon si Kuya para bumalik sa barko. Sinulit na noon ang mag-asawa ang mga natitirang araw ni Kuya Garrett sa Pilipinas. Halos hindi na nga sila noon mapirme sa bahay sa dami ng lugar na kanilang pinapasyalan.
Mula Tagaytay, Boracay hanggang Palawan ay nalibot na nila para sa hindi nila matapos-tapos na honeymoon. Masaya akong makita kung gaano kasaya ang dalawa, Papa Dudut. Nakakatuwa dahil kakaiba ang kislap sa mga mata ni Kuya simula noong ikasal siya kay Vanessa. Pero Papa Dudut, 5 days bago umalis si Kuya Garrett ay isang masamang trahedyang nangyari. Nasangkot sa isang aksidente si Kuya. Madaling araw noon nang biglang lumala ang migraine ni Vanessa. Lumabas si Kuya Garrett para sana maghanap ng bukas na butika at bumili ng gamot. Habang patawid siya sa kalsada ay na-hit and run siya. Walang nakakita sa nangyaring aksidente. Isang oras pa ang lumipas bago siya napansin ng isang motorista. Agad po siyang tinakbo sa ospital pero hindi na po siya umabot ng buhay. Ako ang unang tinawagan ni Vanessa noon, Papa Dudut. Nagwo-worry daw siya dahil ilang oras nang lumabas ng apartment si Kuya pero hindi pa daw siya nakababalik. Matapos akong sabihan ay isang tawag naman ang natanggap ko mula sa cellphone ni Kuya Garrett. Isang nurse ang nakausap ko. Ako ang tinawagan dahil ako ang nasa emergency contact ni Kuya ng panahon na yon. Doon na nga po niya binalita sa akin ang nangyari kay Kuya Garrett. Sobrang nawasak po ako, Papa Dudut, nung malaman ko na wala na ang kuya ko. Pero sa aming lahat ay isa na siguro si Vanessa sa mga pinaka-nasaktan sa nangyari. Vanessa, nandito ka lang pala. Hindi ka ba bababa? Last night na ng burol ni Kuya. Hinahanap ka ni Mama. Gusto ko munang mapag-isa. Ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon, parang mababaliw na ako. Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo bang magpahinga o kailangan mo nang makakausap? Sige. Babalik na lang muna ako sa baba. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Galit ako sa kuya mo. Ha? Ano ulit yun? Sobrang galit ako kay Garrett. Naiinis ako kasi hindi niya ako pinakinggan nung araw na yon. Sabi ko wag na siyang lumabas kasi late na, nagpumilit pa siya. Hindi man lang siya nag-ingat. Hindi naman kasalanan ni Kuya ang nangyari eh. Kasalanan to lahat ng driver na bumangga sa kanya. Kung hindi lang niya tinakbuhan si Kuya, baka nailigtas pa siya. Baka buhay pa sana si Kuya hanggang ngayon. Sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, sa dami ng paghihirap niya para sa future ng pamilya namin, mawawala na lang siya ng ganun na lang? Sobrang bait na tao ni Garrett. Nakakainsulto na sa ganun lang magwawakas ang buhay niya. Mag-isa at napabayaan sa malamig na kalsada habang nag-aagaw buhay. Alam mo, palaging sinasabi sa akin ni Kuya nung mga bata pa lang kami na life is short daw. Tuwing takot siyang sumubok ng mga bagong bagay, sinasabi lang niya sa sarili niya, life is short. Kapag nakakatanggap siya ng masamang balita, life is short. Ang mga salitang yun ang nagpapalakas sa loob niya. Lagi niyang pinapaalalahanan ng sarili niya na maikli lang ang buhay. Huwag daw nating sayangin ang oras nating matakot, malungkot o magalit. Kasi kung hayaan mong manaig ang negative thoughts na yon, sinasayang mo lang daw ang oras na dapat masaya ka. Punuin natin ang buhay ng masasayang alaala at ibaon natin sa nakaraan ng mga hindi kaaya-aya. Yun ang isa sa marami kong natutunan sa kanya. Alam mo ba na buntis ako? Ha? Buntis ka? Recently ko lang din nalaman. Alam ba ni Kuya? Hindi ko sinabi agad sa kanya. Gusto ko sana siyang isurprise sa mismong araw ng pag-alis niya. Ang original plan, sasabihin ko sa kanya ang balita kapag hinatid na natin siya sa airport. Gagawa ko ng eksena para maging memorable ang pag-alis niya. Kaso nga lang, hindi na siya umabot sa araw na yon. Bukas. Ha? Bukas na dapat ang flight niya, di ba? Pero instead na ihatid natin siya sa airport, sa sementeryo na natin siya ihatid bukas. Sana sinabi ko na lang sa kanya ang totoo nung araw na nalaman kong buntis ako. E di sana may baon siyang happy memory bago siya namatay. Sure ako na kung nasan man ngayon si Kuya. Alam na niya ang totoo. Huwag kang mag-alala. Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sagutin mo nga ako, Gideon. Saan ako magpo-focus ngayon?
Sa magandang balita na buntis ako? O sa masamang balita na wala na ang asawa ko? Sa lahat ng sinabi mo na life is short, na kesyo wag sayangin ang oras sa maging malungkot? Masama ba na ipagluksa ko ang pagkamatay ng asawa ko? Hindi masamang magluksa. Ang gusto ko lang sabihin, huwag mong sayangin ang oras mo. Katulad ngayon, nandito ka sa kwarto mag-isa. Last night na ni Kuya ngayon. Hindi mo ba siya sasamahan? Paano kung ganito talaga ako magluksa? Gusto ko mapag-isa, gusto kong magkulong. Ayokong humarap sa mga tao at tumanggap ng mga fake condolences mula sa mga hindi ko naman kilala. Nasaan sila nang buhay pa si Garrett? Bakit kung kailan patay na siya, saka lang sila magpapakita? Naiintindihan kita. Masakit ang nangyari sa'yo. Hahayaan na muna kita. Di na kita pipilitin. Ako na lang muna ang harap sa mga nakikiramay sa baba. Kung gusto mong mapag-isa, hahayaan kitang mapag-isa. Basta kung kailangan mo ng makakausap, tawagin mo lang ako. May iwan na kita ha. Magpahinga ka muna. Papadudot matapos po ang libing ay sakalang nag-sink in sa akin ang katotohanang wala na ang kuya ko. Doon lamang ako nagsimulang magluksa. Doon ko lamang naramdaman ang sakit ng pagkawala ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sobrang busy ko noon sa pag-comfort sa mga taong iniwanan ni Kuya Garrett na maging ang sarili kong nararamdaman ay pinagsawalang bahala ko muna para maging matatag para sa iba. Pero noong bumalik ako sa apartment na tinitirhan ko at sinalubong ako ng katahimikan, pagod at lungkot, ay doon pa lamang lumabas ang lahat ng emosyong tinatago ko sa pagkawala ni Kuya Garrett. Habang pinagmamasdan ko ang mga pictures naming dalawa, ang mga naiwan niyang gamit ay unti-unti kong naramdaman ang realidad. Wala na nga ang kuya ko. Wala siya sa barko at wala siya sa ibang bansa. For the third time ay iniwan ulit niya ako, pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya babalik kailanman. Ang hirap tanggapin na sa isang iglap ay maaaring mawala na ang taong pinakamamahal natin. Sobrang daya ng mundo dahil kung sino pang deserving na mabuhay ng matagal ay sila pang agad na kinukuha. Papadudot, 3 days matapos ang aksidente ay agad din namang sumuko ang driver ng sasakyang nakasagasa kay Kuya Garrett. Iginit ng driver na lasing siya noon, pero napag-alaman ng mga pulisya na hindi siya lasing. Sa halip ay lango siya sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon ay nakakulong na po ang driver na sinusubukang makipag-areglo sa amin, pero hindi namin po ito tinanggap. Itinuloy namin ang kaso. Hindi matutumbasan ng anumang pera ang buhay ng kapatid ko at never nitong malulunasan ang trauma na iniwanan nito na habang buhay nang mananatili sa isipan namin, lalong lalo na sa asawa ni Kuya na si Vanessa. Vanessa? Nasa loob ka ba? May tao ba? Papasok na ako ha. May spare key ako rito. Vanessa? Oh, Vanessa! Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Anong ginagawa mo rito? Nagdala ako ng pagkain. Nagluto si mama ng ulam para sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Naliligo ka pa ba? Iwan mo na lang dyan yung dala mo. Pakisabi salamat. Akala ko sa ibang apartment na ako pumasok. Tingnan mo nga tong bahay mo. Ang kalat. Kumakain ka pa ba? Nangangayayat ka na eh. Huwag mo na lang akong pansinin, okay lang ako. Vanessa, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Gideon. Gusto ko na lang matulog habang buhay. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tumayo ka na dyan. Kumain ka habang mainit pa tong pagkain dala ko. Nakakalimutan mo na ba na may bata dyan sa tiyan mo? Paano pa ako mabubuhay nito kung wala na yung taong nagpapasaya sa akin? Wala na akong rason para magpatuloy sa buhay.
Anong tawag mo sa baby niyo ni Kuya Garrett? Hindi ba siya sapat na rason para mabuhay ka? Vanessa, magkakaanak ka na. Yan ang dapat mong alalahanin. Gamitin mo ang baby para i-look forward ang future mo. Hindi ka ba excited sa pagdating niya? Mag-iisang buwan na pero bakit hindi ko pa matanggap na wala na si Garrett? Ayaw pang tanggapin ng puso't isip ko ang katotohanan eh. Maski ako rin naman eh. Walang sino mang pamilya ang matatanggap na wala na ang taong pinakamamahal nila. Tanging panahon lang makakapagsabi niyan. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Ang sakit! Sobrang sakit! Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong lunurin ang sakit na nararamdaman ko ngayon pero hindi ko magawa. Alam mo ba na simula nung bumalik ako dito sa apartment, never pa akong pumasok sa kwarto namin? Hindi ko kaya. Saan ka natutulog? Huwag mong sabihin… Dito! Sa sofa na to ako natutulog. Itong sofa na to ang naging saksi sa kalungkutan ko. Makita ko lang yung mga gamit niya para na akong sinasaksak ng kutsilyo sa puso. Bawat sulok ng lugar na to puro alaala ni Garrett ang nakikita ko. Ang hirap! Ang hirap, Gideon! Ano bang gusto mong gawin? Gusto mo bang samahan muna kita rito? Gusto ko na lang umalis sa lugar na to. Hindi ko pa kayang harapin ang lahat. Pagod na ang katawan ko, pagod na ang isip ko. Gusto ko munang tumakas sa realidad. Pwede ba akong lumipat muna sa apartment mo? Sa akin? Gusto mong lumipat sa apartment ko? Pero maliit lang yung tinutuluyan ko. Wala akong pakialam. Kung mananatili pa ako dito baka mabaliw lang ako. Sigurado ka ba? Sige, ganito ang gawin natin. Kumain ka muna tapos maligo ka. Ihanda mo yung dadalhin mong gamit at ako naman. Maglilinis muna ako rito bago tayo umalis. Maraming salamat. Kahit ito na lang ang maitutulong ko. Sa totoo lang, kailangan ko rin ng kasama ngayon eh. Kasi sobrang lungkot ng mag-isa. Pumayag po ako, Papa Dudut, na sa apartment ko muna tumira pansamantala si Vanessa dahil alam kong kailangan niya ng taong masasandalan sa mga oras na yon. Maging ako naman ay katulad din niya. Kailangan ko rin ang makakasama dahil sa totoo lang ay sobrang hirap tanggapin ang biglang pagkawala ni Kuya Garrett sa buhay namin. Naisip ko na kapag magkasama kami ni Vanessa ay maaari naming maging support ang isa't isa. At gano'n na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Siguro yun na rin po ang naging paraan ko para bumawi kay Kuya Garrett sa lahat ng ginawa niyang tulong para sa akin. Kahit ang pagbabantay at pag-aalaga lang sa kanyang mag-ina ang may tutulong ko, lalo na't emotionally unstable pa noon si Vanessa na pinalala ng pagiging buntis nito. Dumaan ang mga buwan at unti-unti rin naming natanggap ang katotohanan. Kitang-kita ko ang dahang-dahang pagbabalik ni Vanessa sa dati. Maging ako naman po, Papa Dudut, ay natanggap ko na rin na wala na talaga si Kuya Garrett sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagtulong namin sa isa't isa na makapag-move on. Nanatili si Vanessa sa apartment ko hanggang sa maipanganak nito ang kanyang dinadala. Isa itong baby boy na pinangalan ng Garrett Jr. Isunod ko sa pangalan ng kanyang ama, Papa Dudut. Papa Dudut, matapos manganak ni Vanessa ay nag-decide siyang bumalik na sa apartment nila ni Kuya Garrett. Nakabuo na raw siya ng sapat na lakas para harapin ang katotohanan ng pagkawala ng kanyang asawa na pilit niyang tinatakbuhan. Kailangan niyang magpatuloy at magpakatatag para sa anak nila ni Kuya Garrett at proud ako kay Vanessa dahil sa wakas ay handa na siyang ipagpatuloy ang buhay niya. Sa pagkakataong yon ay hinayaan kong bumalik ang mag-ina sa kanilang apartment. Pero ako naman ang humingi ngayon ng pabor kay Vanessa. Gusto ko kasing makita at mabantayan ang paglaki ni Garrett Jr. Kaya naman hiniling ko kay Vanessa na kung maaari ay dumalaw ako sa kanila paminsan-minsan. Pumayag naman po si Vanessa sa wish ko.
Halos araw-araw ako noon kung dumaan sa apartment nila ni Vanessa pagkatapos ng trabaho ko. Pakiramdam ko kasi trabaho ko na ngayong alagaan ang pamilyang iniwan ni Kuya Garrett. Ito na lamang din siguro ang tanging magagawa ko para maibalik ang mga mabubuting bagay na nagawa sa akin ni Kuya. Pero Papa Dudut, sa naging setup namin ni Vanessa na tumagal ng mahabang panahon ay hindi ko po namalayan na dahan-dahan na po palang napapabuti ang loob ko para kay Vanessa. Hindi ko na talaga alam, Tol. Sobrang nalilito na ako sa nararamdaman ko kay Vanessa. Baka naman in love ka na sa kanya. Halos 2 taon pa lang kaming magkakilala ni Vanessa. Imposible namang mangyari agad yun. Hindi imposible yun. Tsaka matagal na rin yung 2 taon ha. Masama ba kung mahulog ang loob ko sa kanya? Wala namang masama eh. Legally, single na ulit si Vanessa. Kaya wala kang nilalabag na batas. Pero asawa siya ng kapatid ko. Tol, wag mong mamasamain ha. Patay na ang kapatid mo. Yun na nga eh. Parang ang pangit naman tignan na ako ang sasalo sa asawa ng namayapa akong kapatid. Mas iisipin mo pa ba yung magiging opinyon ng ibang tao kaysa sa nararamdaman mo? Tol, anong pakialam ng mga tao sa buhay mo? Wala ka namang mapapala sa mga opinyon nila eh. Para kasing pinagtataksilan ko si Kuya kapag ginawa ko yun eh. Kung yan ang pakiramdam mo, edi itigil mo na. Pigilan mo na yung nararamdaman mo kay Vanessa bago pa lumala. Oh, kaya mo bang gawin yun? Parang hindi ko rin kaya. See? Ano nga ulit yung sinasabi mo sa akin na favorite phrase ng kuya mo? Life is short. Yan nga. Life is short. At kung mas pipiliin mo ang masasabi ng ibang tao kaysa sa totoong nararamdaman mo, sinasayang mo lang ang oras mo. Pero paano kung ako lang ang nakakaramdam ng ganito? Alam ko kung gaano kamahal ni Vanessa si Kuya. Given na yun. Dati niyang asawa si Garrett eh. Siyempre mahal niya talaga yung tao. Pero wala na nga si Garrett. At bata pa si Vanessa kaya sure ako na kung hindi man ngayon, baka sa future makahanap din si Vanessa ng bagong lalaking mamahalin niya. Hahayaan mo na lang ba na mangyari yun? Na sa ibang lalaki siya mapunta? Mas maganda na siguro yun. Ang weak mo naman, Tol. Hindi ko naman kasi sigurado kung gusto rin ba ako ni Vanessa. Parang hindi ka lalaki. Ano bang ginagawa natin kapag gusto natin ng isang babae? Nililigawan natin sila, di ba? Paano mo malalaman kung gusto ka niya kung hindi ka gagalaw? Ano? Hihintayin mo na siya mag-first move? Ayoko lang naman na masira ang pangalan ni Vanessa. Yun ngang araw-araw na pagbisita ko sa kanila. May mga naririnig na akong chismis eh. Ayan na naman eh. Paulit-ulit lang tayo, Tol. Bakit ka ba apektado sa sasabihin ng iba? Bakit ikaw? Hindi ka ba apektado kung anong magiging tingin sa'yo ng ibang tao? Hindi. Nachismis na nga ako dati nakabit ako eh. Nagpa-apekto ba ako? Hindi. Wala namang magbabago sa buhay ko kahit siraan nila ako eh. Sumasahod pa rin naman ako. Nakakakain pa rin naman ako. Masaya pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko naman na walang katotohanan yung mga pinagsasasabi nila. Tingnan mo. Pagkatapos ng ilang taon, nalimutan na nila yung chismis na yun. Back to normal na ulit. So sa tingin mo, kailangan kong i-pursue si Vanessa? Wag na. Bag naman buntot mo eh. Nagdadalawang isip ka dahil takot ka sa masasabi ng iba. Hindi mo kayang ipaglaban yung pagmamahal mo kay Vanessa. Hindi niya deserve ang ganyang klase ng lalaki. Ang kailangan niya, yung lalaking handa siyang ipaglaban. Hindi ikaw yun, kaya wag na. Siguro nga tama ka. Tingnan mo to, nag-agree naman agad. Sarcasm yun, Tol. Sarcasm. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Uminom na nga lang tayo, lalong sumasakit ulo ko sa'yo eh. Pasensya na ha. Nalilito lang talaga ako eh. Ako rin, nalilito sa'yo. Hindi ko talaga alam, Papa Dudut, kung ano ba ang dapat kong gawin noon. Alam ko sa sarili ko na napamahal na ako kay Vanessa. Pero hindi ko ito magawang aminin sa kanya dahil sa takot. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay iniwasan ko si Vanessa. Tumigil ako sa pagbisita sa apartment nila kahit na gustong gusto ko silang makita.
Naisip ko na kapag nilayuan ko ang mag-ina ay baka sakaling magbago ang nararamdaman ko. Maganda na rin ang ginawa ko dahil nakakarinig na rin ako noon ng hindi magagandang salita mula sa ibang tao. Ang malala nito ay galing pa ito sa mga kamag-anak namin. Sa katunayan ay pinagsabihan pa nga ako ni Mama Papa Dudut. Masyado na raw akong napapalapit kay Vanessa. Kailangan ko raw gumawa ng boundary sa pagitan namin dahil hipag ko siya. At hindi maganda sa mga mata ng tao na makitang palagi kaming magkasama. Ang katwiran ko naman ay gusto ko lamang bantayan sina Vanessa at ang anak nito dahil nang panahong yon ay kailangan nila ng makakasama. Papadudot sa biglang paglayo ko ay nagtaka si Vanessa. Kinulit niya ako noon sa text kung bakit daw hindi na ako bumibisita. Inirason ko na lamang na busy ako sa trabaho. Pero tila yata nakaramdam si Vanessa sa mga nangyayari. Isang araw ay bigla na lamang siya nagpakita sa apartment ko at doon ay meron siyang inamin sa akin. Vanessa, napadalaw ka. Ayaw mo na kaming dalawin kaya ako na ang bumisita sa'yo. Nasaan si Junior? Iniwan ko sa apartment kasama niya si Mama. Halika, pasok ka sa loob. Upo ka muna. Kamusta? Super busy ba? Oo miss ko na nga si Junior Gustuin ko mang pumunta sa inyo pero hindi na kaya ng katawan ko. Lagi na lang akong pagod sa trabaho. Totoo ba? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Bakit naman? Akala mo hindi ko nakikita yung mga my day mo sa Facebook? Mga sad quotes tungkol sa love? May pa-I miss you ka pang nalalaman? Paano mo nakikita yung mga yun? Nakahide sa'yo yung my day ko Nakalimutan mo na siguro pero 2 ang Facebook account ko. Ha? 2? Pero hindi yun ang dahilan ng pagpunta ko rito. Pinuntahan kita rito kasi alam ko ang rason kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin. Alam nating pareho, Gideon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto kita. At alam ko rin na may nararamdaman ka sa akin. Hindi ako manhid, Gideon. Huwag na tayong maglokohan. Hindi na tayo mga bata. Vanessa. Kaya bumalik ka na. Kailangan kita. Ikaw ang rason kung bakit nakabalik ako sa dati. Isa ka sa mga rason kung bakit nagkaroon ako ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Kaya wag mo sanang gawin to sa ating pareho. Pero, paano si Kuya? Sure ako na mas gugustuhin niyang ikaw ang makasama ko kesa sa ibang tao. Responsable kang tao, Gideon. At ikaw rin ang gusto kong makasamang magpalaki sa anak namin ni Garrett. Pero, hindi ba mali itong ginagawa natin? Kung totoong nagmamahalan tayong dalawa, walang mali sa ginagawa natin. Pero hindi pabor sa atin si Mama. Hindi rin pabor ang mama mo sa kurso nun ng kuya mo, di ba? Anong ginawa ni Garrett? Di ba pinaglaban niya ang gusto niya? Hindi mo ba magagawa yon para sa akin? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Kaya ko naman, kaya lang, sigurado ka ba na ito ang gusto mong mangyari? Pinuntahan kita rito. Nagtapat ako sa iyo ng nararamdaman ko. Sa tingin mo, hindi pa ba ako sigurado sa lagay na to? Gusto rin kita, Vanessa. Gusto kong ako ang mag-alaga sa inyong dalawa ni Junior. Pero ayoko lang na masaktan ka sa pwedeng sabihin ng ibang tao. Hindi na importante sa akin yun. Lahat naman ng tao palaging may nasasabi Sanay na ako doon. Anong gagawin natin ngayon? Sundin natin kung anong tinitibok ng puso natin. Ay, tama ka. Life is short. Huwag na nating sayangin ang oras natin sa kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Hayaan na lang natin sila. Tama, ganyan nga. So ngayon, pwede bang bumalik na tayo sa dati? Huwag mo na akong rarason ng pagod ka. Babatukan talaga kita. Promise, bibisita ako bukas. Good. Papadudot niligawan ko si Vanessa at pumasok kaming dalawa sa isang relasyon.
Iniwan ko ang apartment ko at tuluyan na akong lumipat sa apartment nila Vanessa. Katulad ng inaasahan ay maraming nasabi ang mga tao sa paligid namin. Ipinaparamdam din sa amin ni Mama na hindi niya gusto ang ginawa namin ni Vanessa. Pero kahit na ganoon ay hindi kami nagpatinag, Papa Dudut. Sa huli ang pag-ibig naming dalawa ang nanaig. Nagpakalayo-layo kaming dalawa ni Vanessa at sa ibang lugar kami nagsimula ng panibagong buhay. Ako na ang tumayong ama ni Junior pero hindi ko ipinagkait sa kanya ang katotohanan at hindi ko inagaw kay Kuya Garrett ang titulo nito bilang ama ng kanyang anak. Ipinangako ko sa sarili ko na ipapasa ko kay Junior ang lahat ng mga magagandang bagay na natutunan ko mula kay Kuya Garrett. Araw-araw ko ring pinapaalala sa kanya kung gaano kabuting tao ang kanyang ama. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may isa na rin kaming anak ni Vanessa at sa kasalukuyan ay dinadalan nito ang pangalawang anak namin. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay ko pero masaya po ako sa kanilabasan nito. Wala po akong pinagsisisihan sa mga desisyong ginawa ko dahil sa huli. Mas mahalaga para sa akin na maging malusog at masaya ang buhay ng aking pamilya. Dito na po natatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong chance para i-share ang kwento namin sa inyong mga listeners. Muli magandang araw at pagpalain sana kayo ng Diyos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gideon. Mga kabarangay, hindi natin mapipili kung sino ang taong mamahalin natin. Mahuhulog na lamang ang puso natin sa isang tao ng walang rason. At kapag nangyari ito ay hindi na natin ito mababago. Basta ang mahalaga ay wala tayong natatapakang tao at wala tayong nasisirang pamilya. Masarap ang magmahal, lalo na kung ikaw din ang pinili ng taong mahal mo. Kaya kapag dumating ang araw na tumibok ang iyong puso ay huwag nang sayangin ang pagkakataon na ito. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.